Ika-7 kabanata, sa pagpapatuloy. Naglalakad ang ating bida habang mahigpit na nakatikom ang kanyang kamao. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo at mababakas sa kanyang mukha ang matinding pagkainis. Ngunit nananatiling matatag ang kanyang tindig na tila walang anumang nangyari sa kanya. Nang makita siya ni Mayong Hayan, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha habang nanginginig ang kanyang mga labi sa sobrang ginhawa. Aking Panginoon, napangiti naman ang ating bida habang banayad na tumitingin sa kanila. Bahagya pa niyang ikiniling ang kanyang ulo at pabirong sinabi, "Sandali lang naman akong nagpahinga at bumalik." "Bakit umiiyak na kayo?" Napalapad naman ang ngiti ni Jokwol habang bahagyang namumula ang kanyang mga mata at halos maiyak sa sobrang tuwa. Isa nga talaga siyang halimaw. Alam kong hindi siya basta-bastang mamamatay. Napatingin naman si Mayong Hayan sa kanya habang nagtataka. Alam mo, agad naman napahiya si Jokwol at pasigaw na isinagot. "Tumahimik ka." Napatawa ng bahagya sina Machon at Muyong habang bakas sa kanilang mga mukha ang malaking ginhawa nang makitang ligtas ang kanilang Panginoon. Samantala, unti-unting dumilim ang ekspresyon ng Blood Demon. Kumislap ang malamig niyang mga mata habang puno ng inis na sinabi, "Mas matibay pala ang buhay mo kaysa sa inaasahan ko." Sa kabilang banda, mariing ikinuyom ng Bloodless Demon Emperor ang kanyang kamao bago magalang na humakbang sa unahan. Bahagya siya yumuko habang magalang na nagsalita. "Pakiusap, huwag na po ninyong sayangin pa ang inyong lakas sa pakikitungo sa kanya. Kami na po ang bahala rito." Ngunit sa mismong sandaling humakbang siya sa harapan, agad siyang tiningnan ng Blood Demon. Sa isang iglap ay nagliyab sa mapulang liwanag ang mga mata nito, dahilan upang mabalat ng nakapangingilabot na presyon ang buong paligid. Naramdaman yon ng Bloodless Demon Emperor kaya agad siya natigilan. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan bago siya mabilis na yumuko. Patawarin ninyo kami sa pagharap ng walang pahintulot." Malamig na tumugon ang Blood Demon. "Malapit na tayong sumulong patungo sa konseho ng mga nakatatanda. Magpahinga muna kayo sandali." Tahimik lamang siyang nakatayo habang nakatingin sa ating bida. Bagamat walang pagbabago ang kanyang mukha, bahagyang mababanaag ang pagkainis at pagkasabik sa nalalapit nilang paghaharap. Nag-usap naman sa isip ang dalawang pinuno. Sinabi ni Blood-Crazed Demon habang nakatingin sa ating bida, mukhang labis siyang nagulat na nakaligtas ang lalaking iyon. Bahagyang napangiti ang Bloodless Demon Emperor. Siyempre naman, hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoong klaseng halimaw. Muling nagsalita ang Blood Demon habang hindi inaalis ang kanyang tingin sa ating bida. "Ang lalaking yun, ako mismo ang haharap sa kanya." Pagkatapos ay malamig niyang iniutos, "Kayong lahat, ubusin ninyo ang maliliit na isda." Sabay na yumuko ang dalawa. "Nauunawaan po namin." Pagkatapos nito, agad silang humarap kina Jokwol. Sa likuran nila ay makikitang rumaragasa ang napakaraming sundalo ng Blood Sect, handang lumusab anumang oras. Napangiwi si Jokwol habang pinagmamasdan ang walang katapusang hanay ng mga kalaban. Lintig. Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita. "Napakarami nila. Kahit ilang beses pa natin silang patayin, parang hindi nababawasan ang bilang nila." May bahid din ng pag-aalala sa mukha ni Mayong Hayan habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang sandata. "Kahit narito ang ating Panginoon, imposibleng harapin nating mag-isa ang ganito karaming kalaban." Sa sandaling yun ay umalingaw-ngaw ang malakas na tinig ng ating bida. "Makisama kayo sa amin." Ang tinutukoy niya ay ang mga miyembro ng Heavenly Demon Sect. Nagulat si Chon Taejong at napakunot ang kanyang noo. "Ano bang sinasabi mo?" Diretso siyang tiningnan ng ating bida. "Ito na ang huli nating pagkakataon. Alam na alam mong kapag hindi natin napatay ang Blood Demon dito, tuluyan ang matatapos ang Heavenly Demon Cult." Napabuntong hininga si Chon Taejong. "Alam ko yun, pero paano natin haharapin ang Blood Demon?" Bahagyang napangisi ang ating bida. Punong-puno ng tiwala ang kanyang mga mata. "Ako ang bahala sa Blood Demon. Ang kailangan lang ninyong gawin ay harapin ang iba." Mariing tumitig si Chon Taejong. "Ikaw ang haharap sa Blood Demon? Inaasahan mong maniniwala ako roon?" Napailing pa siya. Walang katuturan yun. Malinaw na imposibleng mangyari. Ngunit habang nakatingin siya sa kalmadong mukha ng ating bida, tila may kakaibang damdamin ang unti-unting sumibol sa kanyang puso. Pero, nakapagtataka, pakiramdam ko, kaya nga talaga niyang harapin ang Blood Demon. Parang may kakaibang katiyakan sa boses niya.
Agad naman niyang itinaboy ang isip na yon. Hindi, imposible yon. Paano niya matatalo ang Blood Demon sa kalagayan ng katawan niya? Gaano man siya kalakas, nasa panig na ng Blood Demon ang laban. Ilang sandali pa, sabay-sabay na sumugod ang mga sundalo ng Blood Demon Cult. Walang pag-aatubiling sinalubong nina Jokwol at Matchon ang mga ito. Nagbanggaan ang mga espada at nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal sa buong larangan habang sunod-sunod na bumabagsak ang mga kalaban sa kanilang mababangis na pag-atake. Tahimik na pinagmamasdan ni Chon Taejong ang lahat. Sa kanyang likuran, nagbubulungan ang mga sundalo ng Heavenly Demon Sect. Bigla siya huminga ng malalim bago sumigaw ng buong lakas. Makinig kayong lahat. Itinaas niya ang kanyang espada. Parusahan ang taksil na Blood Demon Cult at ipakita ninyo ang dangal ng Heavenly Demon Cult. Sa isang iglap ay nabuhayan ng loob ang mga sundalo. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga espada at sumigaw habang rumaragasa patungo sa kalaban. Nang makita yon ng Bloodless Demon Emperor ay napangiwi siya. Pati ang lalaking iyon ay sumasali pa. Lalong nakakainis. Ngunit nanatiling kalmado si Blood-Crazed Demon. Walang mahalaga iyon. Kapag naalis natin ang iilang malalakas na mandirigma, kusang malilinas ang natitira. Napalingon naman sa likuran ang Bloodless Demon Emperor. Pero kung doon ay matapos ang laban bago pa yon. Samantala, muling nagkaharap ang ating bida at ang Blood Demon. Tahimik silang nagtitigan habang tila huminto ang oras sa pagitan nila. Dahan-daang ibinuka ng Blood Demon ang kanyang palad. Nakaligtas ka matapos salubungin ng harapan ang huling anyo ng Blood Demon Sword Art. Kahanga-hanga, sa isang kisap mata ay nagpakawala siya ng napakabilis na pag-atake. Ngunit tila nahulaan yon ng ating bida at magaan na naiwasan ang bawat galaw. Bahagya siyang napangisi, matibay talaga ako noon pa man. Malamig nang umiti ang Blood Demon. Mukhang ang bibig mo ang pinakamalusog na bahagi ng katawan mo. Itinaas naman ng ating bida ang kanyang kamao habang puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Mas malusog pa ang mga kamao ko. Napakunot ang noo ng Blood Demon at lalong lumalim ang kanyang galit. Sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin na kita. Ngumiti lamang ang ating bida. At sa pagkakataong ito, mas mabigat na rin ang mga kamao ko. Pagkasabi noon ay sabay silang ramagasa sa isa't isa. Sa kabilang panig ng digmaan, patuloy namang naglalaban ang Blood Sect at Heavenly Demon Sect. Nag-uunahan ang mga espada sa paghiwa sa hangin habang umaalingaw-ngaw ang sigawan at tunog ng nagbabangga ang bakal. Muling bumalik ang eksena sa ating bida. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang katawan upang makaiwas sa napakabilis na pag-atake ng Blood Demon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napakabilis niya. Habang napapalibutan siya ng sunod-sunod na hiwa ng hangin ay napaisip siya. Hindi man lang siya gumagamit ng sword aura o sword energy. Pero mas malakas ang pakiramdam nito kaysa sa alinmang teknik ng espada na nakaharap ko hanggang ngayon. Mabilis siyang yumuko, tumagilid, at paulit-ulit na umiwas sa nag-uumapaw na pag-atake. Ngunit sa kabila ng kanyang liksi, 3 hiwa ang sabay na tumama sa kanyang katawan. Hindi pa roon nagtapos ang pag-atake. Sunod-sunod na hiwa ng hangin ang muling ramagasa sa kanya kaya napilitan siyang umatras. Sa kabila nito, nakangiti pa rin siya na tila lalo pang naeengganyo sa laban. Oh, magaling ka talagang lumaban, ano? Biglang kumunat ang noo ng Blood Demon. Ano? Lalong nagliyab ang kanyang mapupulang mata habang umaapaw ang kanyang galit. Sa buong buhay ko, hindi ako kailanman nagpahuli sa sinumang martial artist. At sasabihin mong magaling lang akong lumaban? Mariin niyang ikinumpas ang kanyang espada. Sa isang iglap ay lumipad ito paitaas sa himpapawid. Napabulalas ang mga sundalo ng Heavenly Demon Sect. Sword control na naman. Mula sa kalangitan ay tumutok ang lumilipad na espada sa ating bida. Pagkaraan ng ilang sandali ay mariing ikinumpas ng Blood Demon ang kanyang kamay habang sumisigaw, may agwat sa pagitan natin na hinding-hindi mo kailanman malalampasan. Kasabay ng kanyang kumpas ay ramaga sa pababa ang lumilipad na espada na tila isang nagngangalit na bulalakaw. Sa sumunod na sandali ay isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong larangan. Nagtalsikan ang malalaking tipak ng bato, bumalat ang makapal na ulap ng alikabok sa buong paligid, at napaatras maging ang mga mandirigmang malapit sa pinangyarihan dahil sa lakas ng pagsabog. At dito na nagtatapos ang ika-7 kabanata.